Alright guys, so meron lang tayong konting tatalakayin ngayong araw. Marami sa atin ay concern tungkol sa pagpagpag ng mga belt nito. Ayan ito. Ayan, gumaganya-gaya pagka umaandar. So maraming nagtatanong kung okay lang ba yan. Meron kasi iba sobrang pagpag, meron naman sakto lang. So ngayon papakita ko sa inyo kung bakit mapagpag yung mga belt. May mga binago ko na hindi na siya masyado mapagpag, katulad nito. Simulan natin. Unang-una, yung belt mismo. Kasi sa belt, ito mismong belt na yan ay luminipis yan eh. Kada gamit mo niyan, syempre dahil may friction dito, luminipis siya. Kung mapapansin nyo, kaya nagkakaroon ng mga parang pulbos na itim. Hindi ako sure pero malamang dito siya galing. Pagka nagkaroon ng friction, unti-unti nagkakaroon ng bawas ito, unti-unti, kahit sabihin natin na 3,000 kilometers pa lang tinatakbo ng bagong motor mo, 3,000 na yun, nagkaroon na ng bawas yung kumpara dun sa bago. Syempre kapag bagong bago yun, wala pang bawas yan eh, wala pang friction na naganap dyan. So yung sukat nun, yun na yun. Then pagka ginagamit mo, luminipis siya hanggang sa yun, kapag tumatagal, katulad dun sa akin, ito nasa 12,000 kilometers na, kaya medyo may kanipisan na rin talaga. Nung una naglalagay ako ng mga washer, pero later on nag-a-adjust ako. So yun yung una. So kapag sabihin natin nasa 20,000 kilometers na, tapos nakita nyo sobrang pagpag na talaga, siguro baka kailangan na rin siyang palitan na by 20,000. Actually may iba like sa Mio, after 20,000 kilometers pinapalitan na sila, pero dito sa Honda kasi 24,000 ang recommended nila. That's number 1. Number 2, nakita ko lang ditong problema na to dun sa tropa ko, si Boss Wally. So shoutout kay Wally. Nung binuksan ko yung CVT niya, hindi ko man natanggal lahat, pero napansin ko kasi sobrang lambot na ng center spring niya. As in, eto nga hindi ko mapiga eh. Yung, as in talagang pigang-piga ako, as in kayang-kaya kong isarado. Dito hindi ko magawa yun, dahil syempre bago siya, medyo stiff pa, medyo matigas pa yung spring niya. Katagalan lumalambot siya, at kapag palambot na yung spring na yan, hindi niya na kayang itulak tong torque drive. Ito. So ang tendency, medyo mababa siya, dito umaangat, dito sa pinakapuli natin. Tapos dito, hindi katulad nito. Ito, sana kung makita nyo, ito medyo hindi siya pantay dito, no? Pero sa akin okay lang to, normal lang to. Medyo lubog lang siya, pero kapag asin talagang lubog na, hindi na siya normal. So kailangan mong palitan pinaka center spring mo, dahil hindi niya na kayang itulak tong female na torque drive. So that's 2. Pangatlo, so dito sa pangatlo tsaka pang-apat, siguro baka papakita ko sa inyo yung pagkakaiba-iba, no? Dahil dito medyo may mga adjust. dito medyo merong adjust. Dito medyo merong adjustment, katulad na lang ng pulley. Itong pulley natin galing kay Speed Tuner, yung angle niya is naka 13.5 na. So one tendency, medyo yung gitna niyang part ay naka
medyo mas lubog na dahil binawasan siya para maging 13.5 siya. Mangyayari, ngayon yung belt mo, kung dati nakaangat siya dito, nasa bandang gitna, pupunta siya sa napupunta siya sa pinaka bushing. So bababa siyang ganun. Mababa siya. Yung mangyayari, syempre sa taas, aangat naman. Ang iba na sobrang luwag, pagka bumaba, as in sagad na yung baba niya, nakatigit na siya sa pushing. Ito, malambot. Yun that siguro, yun yung indication na magiging mapagpag yung pinaka-belt mo. Baga, hindi siya banat na eh. Hindi siya banat. Pero siguro, sa ganong bagay, para sa akin lang naman, okay lang, normal lang siya. Kasi kaya ka nga nasi-settings ng 13.5 para makuha mo rin yung magandang arkada mo. For example, ito, naka-stock to na angle. So yung mapapansin nyo, medyo maputi talaga yung gitna niya. Kasi minsan ito lang yung pinaka-dark, tapos sumunod light na, and then dark na maliit. Minsan dito lang tumatambay yan. So hindi siya bumababa na rito. Yung pinakamakintab niya. So yun, titignan mo rin yung angle mo. Kung ayaw mong papagpag, balik ka sa stock. Bumili ka ng stock na pulley. Ganun lang. And then pang-apat, sa washer. Washer. So iba kasi, gustong gusto, nakaangat yung pinaka belt dito sa pinaka torque drive. So syempre, yung ginagawa nila, naglalagay ng maraming washer, 2mm, pinakamalaki siguro, para umangat yung pinaka belt dito sa torque drive. So para sa niya ba siya, syempre sa mas magandang acceleration, din mas mahabang tatakbuhin ng ng ating belt dito sa ating pinakarampahan ng belt, pulley tsaka ng torque drive. So kapag ka naglagay ka, for example 1mm, ito sa akin by 12,000 kilometers, pagka naglagay ka ng 1mm na magic washer, ganito kakalabasan. Okay, ngayon at 12,000 kilometers, kapag ka naman naglagay ka ng 0.5 millimeters na washer, ganito kalalabasan. Ngayon, kung ikaw naman ngayon ay naka 13.5 na pulley at walang washer, 12,000 kilometers na tinakbo ng ating belt, ito kakalabasan. So yan. So versus naman, ngayon makikita naman natin kung yung stock natin at yung stock na pulley or stock angle at 12,000 kilometers, para na malaman din natin kung talagang apektado yung pagpagpag ng belt sa pagbawas ng sukat na to ng lapad. So ito yung pinaka stock angle, and then 12,000 kilometers, walang washer. And then dito sa settings na to, usually ito makikita nyo na to sa pinaka stock settings ng mga motor. Okay, so ayan, nakita nyo yung pagkakaiba-iba ng mga galaw ng belt. So oo, mapagpag, pero masasabi ko na normal na lang siguro siya. Magiging normal siya dahil luminibis talaga yung pinaka-belt natin. So kung gusto nyo, kung medyo sabihin natin meticuloso kayo sa mga ganitong bagay, sabihin natin 10,000 kilometers pa lang, palitan nyo na. So ma-maintain nyo yung hindi mapagpag na galaw ng belt. Yung sa settings kayo 13.5, dalawang washer o isang washer 1mm, baga tanggapin nyo yung katotohanan. Ganun lang naman yun. May iba kasi na nagkakaroon ng problema or iniisip
kahit hindi naman siya talaga problema, nagkakaroon sila ng problema. Kakaisip na, bakit kaya mapagpag yan? Normal ba yan? Normal ba to? So, yun yung ilang factor kung bakit nagiging mapagpag. Yun yung ilang factor kung bakit nagiging mapagpag yung pinaka-belt natin. So, yun lang. Sana kahit paano may konti tayong napulot dito, no? Hindi man tayo kasing galing ng ibang mga mekaniko, at least meron tayong idea na. So, kaya nagiging mapagpag itong belt natin. So, well, it's me, JR Navea, Automatic Rider. Yun na. Till next episode. See ya. Bye-bye.